Breaking news mga kabayan. Ayon sa US Intelligence, hindi daw tuluyang nawasak sa pag-atake ang mga nuclear program ng Iran. Pangalawang balita, matapos ang pag-atake ng US sa Iran, nagtungo daw agad si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa Moscow upang makipag-usap kay Russian President Vladimir Putin. Pangatlong balita, sa kabila umano ng mga pag-atake ng US at Israel sa Iran, posible daw na makagawa pa din ito ng mga nuclear weapon. Ating alamin ang mga detalye sa mga balitang ito. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Isang kumpidensyal na paunang ulat ng intelihensya ng Estados Unidos ang nagsabing ang mga pag-atake ng Amerika sa Iran ay nakapagpabagal lamang sa nuclear program ng Tehran ng ilang buwan. Taliwas sa pahayag ni Pangulong Donald Trump na ito'y tuluyang nawasak. Iniulat ng mga media sa US nitong Martes na ayon sa mga pamilyar sa ulat ng Defense Intelligence Agency, hindi tuluyang nawasak ng mga pag-atake ang mga centrifuge ng Iran o ang kanilang imbakan ng enriched uranium. Ayon sa ulat, ang mga pag-atake ay nagsara ng mga pasukan sa ilang pasilidad ngunit hindi nawasak ang mga gusaling nasa ilalim ng lupa. Kinumpirma ni White House Press Secretary Karoline Leavitt ang pagiging totoo ng ulat ngunit tinawag itong lubhang mali at idinagdag na ito ay top secret ngunit na-leak pa rin. Ayon sa post ni Leavitt sa X, ang pag-leak ng di umano'y ulat na ito ay isang tahasang pagtatangkang siraan si Pangulong Trump at ang matatapang na piloto ng US na mahusay na nagsagawa ng misyon para durugin ang nuclear program ng Iran. Alam ng lahat kung ano ang epekto kapag binagsakan mo ng 14 na 30,000 pound na bomba ang isang target. Isang ganap na pagkawasak, dagdag pa niya. Gumamit ang mga B-2 bomber ng US ng mga GBU-57 bunker buster bomb upang tamaan ang dalawang nuclear site ng Iran, habang isang submarine ang nagpaputok ng Tomahawk cruise missiles sa ikatlong target. Tinawag ni Trump ang mga pag-atake na kahangahangang tagumpay ng militar at sinabing naubos ang mga nuclear site. Habang sinabi naman ni Defense Secretary Pete Hegseth na lubhang napinsala ng US ang nuclear program ng Iran. Ngunit si General Dan Kane, ang pangunahing opisyal militar ng US, ay mas maingat sa kanyang pahayag at sinabing labis na matindi ang pinsala sa mga pasilidad ng Iran. Samantala, inihayag ng gobyerno ng Iran nitong Martes na isinagawa na nila ang mga kinakailangang hakbang upang ipagpatuloy ang kanilang nuclear program. Sa iba pang mga balita, inaasahang makikipagpulong si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi kay Pangulong Vladimir Putin nitong Lunes, 2 araw matapos ang malawakang pag-atake ng US sa mga pangunahing nuclear facility ng Iran. Kamakailan ay naglunsad ng airstrike ang Israel laban sa militar at nuclear program ng Iran at gumanti ang Tehran sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga rocket at drone. Maraming sibilyan na sa parehong panig ang namatay simula nang magsimula ang digmaang panghimpapawid. Bagamat kinondena ng Russia ang mga pag-atake ng Israel at Estados Unidos, hindi ito nagbigay ng suportang militar sa Tehran at tila binawasan ang bigat ng mga pangako sa ilalim ng Strategic Partnership Agreement na nilagdaan nila ng Iran ngayong taon. Ayon kay Araghchi, na kinapanayam ng Russian state media pagdating sa Moscow sa bagong mapanganib na sitwasyong ito. Ang aming konsultasyon sa Russia ay maaaring maging napakahalaga. Iniulat ng official news agency ng Iran na Islamic Republic News Agency na makikipagpulong si Araghchi kay Putin at iba pang matataas na opisyal ng Russia upang talakayin ang regional at pandaigdigang mga kaganapan matapos ang agresyong militar ng Estados Unidos at ng Zionistang rehimen laban sa Iran. Bagamat una nang iminungkahi ni Putin na maging tagapamagitan sa pagitan ng Iran at Israel, nitong Biyernes ay tila umurong siya sa mungkahing iyon matapos tanggihan ni Pangulong Trump ang anumang papel ng Kremlin sa pagresolba ng krisis. Ayon kay Putin sa St. Petersburg International Economic Forum, hindi kami nagnanais na gumanap bilang tagapamagitan. Kami ay nagmumungkahi lamang ng mga ideya. Kung magugustuhan ng magkabilang panig ang mga ito, ikagagalak namin iyon. Samantala,
Sa iba pang mga balita, ipinahayag ng Israel nitong Martes na matagumpay ang kanilang opensiba laban sa Iran at pinasalamatan ng Estados Unidos sa papel nito sa pag-aalis ng banta mula sa nuclear program ng Iran. Ngunit ayon sa mga eksperto, maaga pa para magdiwang dahil hindi pa malinaw ang tunay na epekto ng mga pag-atake ng US at Israel sa nuclear program ng Iran. At may daan-daang kilo pa rin ng enriched uranium ang hindi pa nakikita. Ayon kay Kelsey Davenport ng Arms Control Association sa NBC News, napakaaga pa para sabihing tuluyang nawasak ang nuclear program ng Iran. Habang ipinagmamalaki ni Pangulong Donald Trump na lubusang nawasak ang mga nuclear site ng Tehran tulad ng Fordo, Isfahan at Natanz, hindi pa rin matiyak ang lawak ng pinsala. Samantala, ang halos 400 kilo ng uranium na may 60% enrichment ay hindi pa rin natutunton. Bagamat iginiit ng Iran na wala silang layuning gumawa ng nuclear weapons, ang mabilis na pagtaas ng uranium enrichment ay nagdulot ng alarma bago pa man ang mga pag-atake ng US at Israel. Para sa mga planta ng kuryente, 3 to 5% lamang ang kailangan, samantalang 90% ang kinakailangan upang makagawa ng nuclear warhead. Ayon kay Rafael Grossi, Director General ng International Atomic Energy Agency, nakita daw ang pinsala sa mga pasilidad sa Fordo at Natanz matapos atakihin ng mga US B-2 Spirit bombers gamit ang 14 na GBU-57 bunker buster bombs. Tinarget naman ng Isfahan gamit ang Tomahawk missiles mula sa submarine. Ngunit ayon sa kanya, wala ni isa, kabilang na ang International Atomic Energy Agency, ang makakapagsabi sa lawak ng pinsala sa ilalim ng lupa sa Fordo, kaya nananawagan siya na pahintulutan ang mga inspektor na bisitahin ang mga nuclear site ng Iran upang beripikahin ang uranium stockpile, lalo na ang 400 kilo na may 60% enrichment. Sa iba pang mga balita, nagngingit-ngit sa galit si President Trump. Ang kanyang muka ay namumula sa matinding pagkadismaya at ang kanyang tinig ay kumukulo sa matinding puot habang nagsasalita siya sa publiko. Hindi ito ordinaryong pagkadismaya. Ito'y galit na bumubulwak mula sa loob, isang damdaming hindi niya mapigilan sa harap ng kamera at ng mga mamamayan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Amerika at sa pambansang telebisyon, ang F-bomb ay lumabas sa kanyang bibig. Isang malinaw na patunay ng tindi ng kanyang pagkabahala at ng kanyang matinding pagkadismaya sa sitwasyon. Ang kaganapang ito ay umaling-aungaw sa buong mundo. Nagulat at nagtanong ang marami sa pagiging pampubliko ng ganitong pahayag mula sa isang pinuno ng estado. Para kay Trump, ang eksenang ito ay sumasalamin sa kanyang frustration sa patuloy na kawalang katiyakan sa rehiyon. Malinaw na ang pinagmula ng kanyang puot ay ang tila walang katapusang conflict sa pagitan ng Israel at Iran, na sa paningin niya ay tila ayaw matapos at humantong sa kapayapaan. Ito'y isang conflict na sa loob ng mahabang panahon ay kumonsumo sa rehiyon, nagdulot ng malawak na pagdurusa at kawalang katiyakan sa buhay ng libu-libong tao. Ngayon, tila lumalampas na ito sa hangganan ng rason at pasensya ng sinuman na nagtutulak sa mga pinuno ng mundo na kumilos. Ang bawat araw na lumilipas ay tila nagdaragdag lamang ng gatong sa nagbabagang conflict na nagbabanta sa mas malawak na kaguluhan at instability sa buong Middle East, isang rehiyon na sadyang napakahalaga sa pandaigdigang seguridad at ekonomiya. Bandang 6:00 ng gabi noong nakaraang araw, Eastern Standard Time, inihayag ni President Trump ang isang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Iran. Ang balita ay kumalat ng mabilis, nagbigay ng panandali ang pag-asa sa mga nababahala sa patuloy na karahasan. Ang anunsyo ay dapat sana'y magdala ng pag-asa para sa kapayapaan pagkatapos ng 12 araw na matinding labanan, isang labanan na nagdulot ng malawakang pinsala sa infrastruktura, ekonomiya at pinakamahalaga sa buhay ng libu-libong sibilyan na walang kinalaman sa conflict. Ngunit sa halip na kapayapaan, ang anunsyo ay nagdala ng agarang pagkalito at pagtutol. Ilang minuto lang matapos ang pahayag ni Trump, naglabas ng ulat ang CNN na nagsasabing isang senior official mula sa Islamic Republic of Iran ang nagsabing walang naganap na ceasefire proposal. Nagdulot ito ng alingas-ngas at pagdududa sa kredibilidad ng kasunduan na naglagay sa alanganin ang pagiging lehitimo ng tigil putukan bago pa man ito tuluyang magsimula.
Ang balita ay mabilis na kumalat sa iba't ibang panig ng mundo na nagdagdag ng pagkalito sa halip na kaliwanagan at nagtanim ng pagdududa sa pagiging epektibo ng diplomasya. Gayunpaman, ilang minuto pagkatapos ng ulat ng CNN, isang kumpirmasyon naman mula sa Reuters ang dumating na nagsasabing totoo ang tigil putukan at ito ay kinumpirma mismo ng Iran. Ito ay nagpakita ng malaking kakulangan sa komunikasyon at koordinasyon sa gitna ng matinding tensyon na tila nagbibigay ng pagkakataon sa magkabilang panig na magkaroon ng kani-kanilang interpretasyon ng kasunduan na nagpapahirap sa pagtatatag ng tunay na kapayapaan at pagtitiwala. Ang pagkalito ay lumala pa nang magsimulang magreklamo ang mga taga-suporta ng rehimeng Iranian. Sa social media, nagpahayag sila ng matinding galit sa kanilang Pangulo at Foreign Minister. Tinawag silang mga taksil at inakusahan ng pagtataksil sa Iran at sa kanilang pamunuan dahil sa pagsang-ayon sa tigil putukan. Ang mga post na ito ay mabilis na kumalat, nagpapakita ng malalim na dibisyon sa loob ng Iranian society at nagpapataas sa internal na tensyon. May mga nanawagan pa nga para sa pag-aresto at pagbitay sa sinumang sumang-ayon sa tigil putukan. Iginiit na ang bawat isa sa kanila ay isang taksil sa bansa na dapat pagbayaran ang kanilang desisyon para sa kapayapaan na hindi nila kinukonsinti. Sa kabila ng kaguluhan at galit ng publiko, nanatiling nakatago ang Supreme Leader sa isang bunker na nag-iwan ng vacuum ng pamumuno sa gitna ng krisis at nagpapataas sa pangamba sa magiging kinabukasan ng Iran. Samantala, ang Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC, kasama ang mga negosyador, ang siyang may hawak ng kapangyarihan at naging pangunahing boses ng Iran sa entablado ng mundo na nagpapakita ng kanilang malaking impluensya sa desisyon ng bansa. Galit ang mga pro-Iranian na tao dahil pakiramdam nila ay hindi gaanong gumanti ang Iran sa Israel pagkatapos ng mga naunang pag-atake na nagdulot ng matinding pinsala at pagkamatay ng kanilang mga kababayan. Para sa kanila, ang tigil putukan ay isang tanda ng kahinaan at pagsuko, hindi ng lakas o strategic na pag-iisip. Hindi pa man nagtatagal ang anunsyo ng tigil putukan, isang nakakagulat at di inaasahang pangyayari ang naganap na nagpalala sa sitwasyon at naglagay sa pagsubok sa bagong sibol na kapayapaan. Isinagawa ng Israel ang pinakamalaking pag-atake nito sa loob ng Tehran mula nang magsimula ang 12 araw na digmaan. Ang mga pagsabog ay malaki at nagdulot ng matinding pinsala na nag-iwan ng tanawin ng pagkasira at paghihirap sa mga mamamayan ng Tehran. Ang mga ulat mula sa lugar ay nagpakita ng mga naglalagablab na apoy, mga gumuhong gusali at ang takot sa muka ng mga nakasaksi na nawalan ng tahanan o mahal sa buhay. Nagkaroon ng malaking debate kung ang pag-ataking ito ay lumalabag sa tigil putukan, lalo na't sinasabi na hindi kaagad epektibo ang kasunduan at mayroong oras ng palugit bago ito maging ganap. Ayon sa Israel, ang kanilang atake ay hindi lumalabag sa kasunduan dahil nagsisimula ito ng kaunting panahon pagkatapos ng anunsyo na nagbibigay sa kanila ng legal na batayan sa kanilang aksyon at nagpapahiwatig na sinusunod nila ang batas ng kasunduan kahit na sa pinakamaliliit na detalye. Ngunit sa kabila ng teknikalidad, malinaw na nilabag nito ang diwa ng kapayapaan at ang bagong sibol na kasunduan na nagbigay ng mensahe ng patuloy na agresyon at paghamon sa kapayapaan. Hindi ka dapat umaatake matapos sumang-ayon sa kapayapaan o kahit paano, dapat magkaroon ng panahon para sa paghupa ng tensyon at pagtiyak ng pagsunod sa kasunduan ng buong puso at may integridad. Ito ang punto na binigyang diin ni President Trump na nagpahayag ng kanyang matinding pagkadismaya sa aksyon ng Israel. Sinabi niya na ang Israel ang nagsimulang mag-drone ng tuluyan sa Iran na naglagay sa panganib sa tigil putukan na halos hindi pa nga nagsisimula at nagpataas sa posibilidad ng isang mas malaking conflict na mahirap pigilan at maaaring humantong sa isang regional war na magdudulot ng mas malawak na pinsala. Dahil sa pag-atake ng Israel, malinaw na nagalit ang Iran. Ngunit sa halip na agarang paghihiganti na maaaring asahan ng marami, nagpakita sila ng pagpipigil, isang estratehikong paglipat na nagbigay ng pag-asa sa mga naghahangad ng kapayapaan at nagbigay ng pagkakataon para sa diplomasya.
Naghintay sila ng ilang oras, marahil ay upang suriin ang sitwasyon at planuhin ang kanilang susunod na hakbang nang may pag-iingat at kalkulasyon. Isang tanda ng kalkuladong tugon upang maiwasan ang overreaction at mas malaking pinsala. At habang papalapit ang alas 12 ng tanghali, Eastern Standard Time, nagsimulang lumipad ang mga missiles ng Iran. 6 na wave ng missiles ang inilunsad patungo sa mga lungsod ng Israel sa loob ng 2 oras na nagdulot ng malawakang takot at pangamba sa mga mamamayan na napilitang magtago sa mga shelter, naghahanap ng kaligtasan mula sa bumubulusok na mga banta. Isa sa mga missiles na ito ang tumama ng direkta sa isang 7 palapag na apartment building sa Beersheba na nagdulot ng matinding pinsala at ang ikinamatay ng 4 na katao. Ang tahnawin ng pagkasira ay nakapangingilabot na maraming tao ang naiwan sa ilalim ng gumuhong gusali at marami pa ang nawalan ng tirahan. Ang mga rescue crews ay agad na humukay sa mga guho habang ang mga first responder ay nagbibilang ng mga namatay at sinusubukang tukuyin kung gaano karaming tao ang namatay sa trahedya. Isang seryosong paalala ng malagim na gastos ng conflict sa buhay ng tao. Sa kabila ng trahedya at ang malaking pagkalugi sa buhay, nagpasya ang Israel na hindi muna gumanti kaagad. Isang hakbang na nagpapakita ng pagiging mahinahon at strategic na pag-iisip sa gitna ng matinding tensyon na marahil ay naimpluwensyahan ng mga apil mula sa internasyonal na komunidad at ng mga pangunahing kaalyado na nagmamadali upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Mahalagang tandaan na marami sa mga missiles ng Iran ang dumating bago ang napagkasunduang oras ng tigil putukan na alas 12 ng hating gabi, Eastern Standard Time, na nagpapahirap sa pagtukoy kung alin ang tunay na paglabag at alin ang bahagi pa rin ng digmaan na nagaganap bago ang formal na ceasefire. Naging kapansin-pansin din ang isang El Al flight na patuloy na umiikot sa ere dahil sa mga missiles na lumilipad sa Tel Aviv at iba pang lungsod ng Israel na pumipigil dito na makapasok sa Israeli airspace at magdulot ng mas malaking panganib sa buhay ng mga pasahero. Sa huli, ligtas naman itong nakalapag sa Tel Aviv, isang maliit na ginhawa sa gitna ng kaguluhan na nagpapakita ng pagiging epektibo ng kanilang air defense system at ang kanilang kakayahang protektahan ang kanilang airspace mula sa mga banta. Gayunpaman, hindi pa natatapos ang mga pagsubok sa tigil putukan. Dumating ang balita na isang missile ng Iran ang tumawid sa teritoryo ng Israel ng 12:06, 6 na minuto matapos magsimula ang oras ng tigil putukan. Sa kabutihang palad, nagawa itong paalisin ng Israel at walang nangyaring pinsala. Inangkin ng Iran na ang missile ay inilunsad bago ang alas 12, kaya hindi ito isang paglabag sa tigil putukan. Isang pahayag na nagpapakita ng kanilang pagtatangka na panatilihin ang kasunduan at iwasan ang karagdagang konflik na maaaring magdulot ng mas malaking kapahamakan at magtulak sa rehiyon sa isang buong digmaan. Ang mga diplomatiko ay nagtrabaho ng husto sa likod ng mga eksena upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon na nagpakita ng isang maselan na balanse ng kapangyarihan at diplomasya. Ngunit hindi pa rin natapos ang konflik. Bandang alas 3:30 ng umaga, napansin ng Israel na naglunsad muli ng sunod-sunod na ballistic missiles ang Iran patungo sa teritoryo ng Israel. Ito ang ika-7 wave. At ang mga missiles na ito ay nagbanta na tuluyang sirain ang tigil putukan at ibalik ang rehiyon sa ganap na digmaan na magpapalala sa krisis na pinipilit na pigilan ng international community. Kung ang mga missile na ito ay makakapasok sa teritoryo ng Israel, malalabag ang tigil putukan at magsisimula muli ang digmaan. Nakapasok nga sila sa teritoryo ng Israel, ngunit sa kabutihang palad, nagawa ng Israel na harangin ang lahat ng ito. At walang nangyaring pinsala sa mga infrastruktura o buhay ng tao. Salamat sa kanilang Iron Dome system na muling nagpatunay ng kanyang pagiging epektibo at nagbigay ng proteksyon sa mga mamamayan. Gayunpaman, ang paglabag ay naroon at nangako ang Israel na gaganti, na nagpataas ng tensyon sa peak at naglagay sa buong rehiyon sa bingit ng digmaan. Isang senaryo na kinatatakutan ng marami. Nagsimulang lumipad ang mga Israeli jet patungo sa airspace ng Iranian at tila magwawakas na ang tigil putukan na nagbabanta ng isang all-out war na maaaring magkaroon ng malawakang epekto sa Middle East at sa buong mundo.
kasama na ang pagtaas ng presyo ng langis at destabilisasyon ng mga pandaigdigang merkado. Dito na nagsimulang mag-tweet ng live si President Trump. Marahil ay sinusubaybayan ang bawat galaw ng conflict na ito mula sa kanyang base sa US na may pagkabahala at galit. Mahigpit niyang sinabi sa Israel na huwag maghulog ng mga bomba at kung gagawin nila ito ay isang malaking paglabag sa kasunduan na kanilang sinang-ayunan. Isang kasunduan na personal niyang pinilit na mangyari at nais niyang sundin. Inutusan niya ang mga piloto na bumalik sa bahay na nagpapakita ng kanyang direktang interbensyon at paggamit ng kanyang otoridad bilang president upang maiwasan ang mas malaking kalamidad na maaaring mangyari. Sa isa pang tweet, sinabi niya na hindi aatake ang Israel sa Iran at lahat ng eroplano ay lilingon at uuwi habang ginagawa ang isang magiliw na plane wave sa Iran. Isang bahagyang nakakatawa ngunit seryosong pahayag na nagpapakita ng kanyang hangarin para sa kapayapaan at paghupa ng tensyon sa kabila ng matinding sitwasyon. Ang dahilan sa likod ng pahayag na ito ni Trump ay sinabi ng mga Iranian sa mga Qataris na siya namang nagsabi sa delegasyon ng US na ang mga rocket ay pinaputok ng ilang mapanganib na pangkat sa rehimeng Iranian na nasa ilalim na ng kanilang kontrol. Kaya ang paglabag ay hindi ginawa ng pamunuan na sumang-ayon sa tigil putukan, kundi ng iilan lamang. Isang paliwanag na sinubukang gamitin upang iwasan ang mas malaking paghaharap at pagkasira at bigyan ng muka ang pamahalaan ng Iran. Sa kabutihang palad, walang nangyaring pinsala sa Israel. Sinubukan ni President Trump na pigilan ng Israel na tumugon sa pag-atake. Ngunit dahil sa domestikong politika at ang pangangailangan na ipakita ang lakas at panatilihin ang deterrence, ang mga Israeli ay hindi maaaring hayaan lamang na hindi masagot ang paglabag sa tigil putukan. Kaya kailangan nilang umatake kahit na sa maliit na paraan upang mapanatili ang kanilang dignidad at posisyon. Dito naabot ang isang kasunduan na aatakihin at sisirain ng mga Israeli ang isang radar na pag-aari ng mga Iranian na nagsilbing simbolikong paghihiganti at pagpapakita ng kanilang kakayahang tumugon ng hindi nagtutulak sa buong rehiyon sa isang mas malaking digmaan. Isang matalinong desisyon sa ilalim ng pressure. Habang nakikipagnegosasyon si Trump sa lahat ng ito, ang clip ng kanyang paggamit ng F-bomb ay lumabas bago pa man siya sumakay ng helicopter patungong Air Force One para sa isang NATO summit. Dito niya sinabi na ang Israel ang unang lumabag, naghulog ng napakaraming bomba matapos ang kasunduan. Hindi ako masaya sa Israel, sabi niya. Alam mo, kapag sinabi kong, sige, mayroon kang 12 oras, hindi ka lalabas sa unang oras, at ibababa ang lahat nang mayroon ka sa kanila. Hindi rin siya masaya sa Iran, ngunit mas nadismaya siya sa ginawa ng Israel ng umagang iyon dahil sa isang rocket na hindi bumagsak na maaaring aksidenteng pinaputok na nagpapahiwatig ng kanyang pagkabigo sa parehong panig na tila hindi kayang sumunod sa kasunduan at panatilihin ang kapayapaan. Ang kanyang konklusyon? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Isang matinding pahayag na sumasalamin sa tindi ng conflict at sa tila walang katapusang siklo ng karahasan at kawalang katiyakan sa rehiyon na nagpapahirap sa pagtatatag ng pangmatagalang kapayapaan at katatagan at nagpapahiwatig ng kanyang pagkabigo sa kawalan ng kakayahan ng dalawang bansa na magkasundo. Pagkatapos nito, naglabas din ng pahayag si Prime Minister Netanyahu na nagbigay ng sarili niyang bersyon ng mga pangyayari at nagpaliwanag sa kanilang mga desisyon sa publiko na naglalayong bigyang linaw ang posisyon ng Israel sa mata ng mundo at sa kanyang sariling mamamayan. Kinumpirma niya na ang tigil putukan ay itinakda para sa alas 7 ng umaga, Tehran time, alas 12 ng tanghali, Eastern Standard Time. Ngunit bandang alas 3 ng umaga, marahas na inatake ng Israel ang Tehran. Tinamaan ang mga target ng rehimen at inalis ang daan-daang tauhan ng seguridad ng Iranian. Isang aksyon na kanilang ipinagmamalaki bilang pagtatanggol sa kanilang bansa at bilang pagtugon sa mga naunang pag-atake na nagdulot ng pinsala. Ilang sandali bago maging epektibo ang tigil putukan, naglunsad ang Iran ng sunod-sunod na missile. Isa sa mga ito ang ikinamatay ng 4 na mamamayang Israeli sa Beersheba. Isang trahedya na nagdulot ng malaking kalungkutan at galit sa bansa at nagpatunay ng malalim na epekto ng conflict